Hello po, ako po si Jocelyn Alotencio, Financial Educator po dito sa IMG. Tuturuan ko po kayo paano mag-save and invest ng perang pinahirapan na hindi po ma-scam. Dito po sa IMG, meron po kaming campaign that by the year 2030 ay makapag-educate po kami ng 30 million Filipino family. At congratulations po dahil isa na po kayo doon. Ang pagtuturo po namin dito sa IMG ay hindi po namin kinukuha kung saan-saan lang. Meron po kaming pinagbabasihan na libro at ito po yun na may title The Secret of Saving and Building Your Future. Become Your Own Financial Educator. Dito sa libro na ito ay matuturuan po tayo ng tamang pag-iipon. So, IMG stand for International Marketing Group. We are already 23 years as financial brokerage kaya hindi po siya scam at registered po tayo sa Security and Exchange Commission. Dito sa ING, hindi po kami nagbebenta ng mga sabon or anumang mga products. Dito sa IMG, tinuturuan po namin ang mga Pilipino paano magkaroon ng financial freedom at ma-achieve natin yun sa pagkakaroon ng tamang pag-build ng ating solid financial foundation o bahay financial. Kung makikita natin dito sa libro na hawak ko, itong hagdan, ito po ay ang tinatawag na solid foundation. Ang pag-build ng solid financial foundation ay parang nagbibuild din po tayo ng bahay. You need to build it from ground going up. 'Di ba? Pag gagawa tayo ng bahay, may blueprint. Kung nakikita niyo po dito, ang naunang i-build ay ang healthcare. Alam naman natin sa Pilipinas, pag magkasakit ay napakagastos at napakamahal. Kaya kailangan natin ng healthcare na siyang sasalo sa mga hospital bills. Pag tayo ay magkasakit, hindi na tayo mamroblema mag-post sa Facebook para humingi ng tulong sa gobyerno o aasa sa PhilHealth. At ito po ay may short term at long term. But I referred long term kasi magagamit po natin until 100 years old and beyond. Mamaya po ipapakita ko po ang ating long term healthcare. Next po ay ang life protection. Hindi po natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundo. Kaya kung ikaw ay breadwinner, dapat handa tayo kung ayaw natin na magka-problema ang mga mahal natin sa buhay pag tayo ay mawala. Kailangan natin ang life protection kasi ito po ang magiging income replacement natin pag tayo po ay nawala. Hindi po tayo mababahala sa ating mga naiwan at hindi din po sila kawawa dahil ito po ang mag-iiwan ng instant money sa ating pamilya. Next is ang debt management. Lahat po tayo ay may utang, pero dapat alam din natin paano i-manage ito. Iwasan po natin ang bad debts. Ito yung mga utang na walang balik sa atin. Halimbawa, umutang tayo ng pambili ng iPhone para pampasikat or bonggang birthday. Dapat iwasan po natin yun. Ang isang magandang utang o good debts ay umutang ka para sa negosyo o kapital na may income o bumili ka ng sasakyan para sa negosyo, good debts po yun. Ayan, next po ay ang emergency fund. Dapat meron po tayong 3 to 6 months salary na nakalagay po sa ating bangko. Mas maganda may passbook para din po natin ma-withdraw kaagad. So ano ba yung emergency cases? Halimbawa, bagyo, na COVID or nawala ng trabaho. Kung may emergency fund tayo, hindi po tayo mahihirapan during those time o hindi inasahang pangyayari sa buhay natin. So, last is investment. Last po itong investment dahil ito na po ang magiging bubong ng ating bahay. So, bakit last po? Kasi kahit marami tayong investment at wala po tayong healthcare, mauubos po yung mga investment natin. So, ano ba yung mga investment? Ito ay ang mga assets natin tulad ng bahay, lupa, sasakyan, stocks trading, lahat ng bagay na meron tayo. Yan po ang mga assets. Yan po ang itinuturo namin sa mga Pilipino na ma-educate.
Pag tayo po ay may pera, bili agad ng kung ano-ano at paggawa ng bahay. Pero mali po yun. Kasi aanhin natin ang investment kung wala naman tayong healthcare. Kung tayo ay magkasakit ng malubha, maubos din ang ating mga investment. Ang iba naman, pag magkasakit, ginagamit ka agad ang emergency fund, which is mali po yun. Ang pagkakasakit is not an emergency. Dapat pinaghahandaan natin yun. So, nasira na rin ang ating emergency fund. Ang iba naman umuutang kahit mataas ang porsyento. Kaya dapat ang pag-build ng solid financial foundation is from ground going up.